Yes. Amen. Praise the Lord. All praise is yours. So again, we invite everyone ng men's. At ng men's lang yung couples. Ng March 7, kung gusto nyo mag-fellowship, tapos after, kakain tayo magkakasama. Amen? So kahapon lang ako nakakita ng fellowship na ang budget ng pagkain ay 330 euro. Kung hindi nyo nakakita o hindi nyo nalalaman, meron kaming 5 kilong pork barbecue, 5 kilong manok na barbecue, 5 kilong isdang barbecue. Okay? So next time, diet na kami. Ano na lang, pinagmitingan namin gulay na lang. Amen. So lahat nakakain kahapon at mas marami pang nakain yung iba. Pero glory to God because ang men's ay provider. Amen. So we provide for everyone. So maganda kung may women's dito, tapos kami dun sa likod, tapos after, sama-sama tayong kakain. Para hati rin tayo sa budget. So, amen, glory to God. So ang ating topic po ngayon ay napaka-mahalaga para sa akin personally. 4 years ago, ay nagsimula po ako magsulat ng libro about kingdom theology. Amen, alam naman ang iba yon. And ito ay last chapter ng libro na nasulat ko. So 10 chapters yon. At it is about kingdom citizenship. Amen. So ang binigay po sa atin ni Pastora ay the persons of the kingdom. Pero pag sinabi kasi nating persons, napaka-random, napaka-malawak, napaka-universal. So pwede kang maging person in the kingdom, pero tinutugis ka ng ICE. Kasi hindi ka legal. Di ba? Pwede ka nakatira ka lang doon. Or pwedeng illegal alien ka. Pwede, kasi person of the kingdom ka lang eh. Pero when you are a citizen of the kingdom, amen? That's why the Bible talks about righteousness, the Bible talks about citizenship, because it is a legal right. When you are a citizen, kampante ka. Kasi hindi ka pwedeng hulihin. You have the rights the same as any other citizen. Amen? You don't have to worry because the government should be caring for you. Amen? Because you are a citizen of that nation or of that kingdom. Kaya nga ang ating topic for today is kingdom citizen at yon ay mababasa natin sa Isin ko lang din yung aking PowerPoint. Okay, Philippians chapter 3, verses 20 to 21. For our citizenship is in heaven. Ulitin po natin. Our citizenship is in heaven. Isa pa. Our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Amen? So napakaganda po ng verse natin. Amen? Ulitin natin, sabihin natin, I am a citizen of the kingdom of God. Ulitin natin hanggat ma-convince tayo kasi parang hindi pa rin kayo convinced. Parang inuulit nyo lang sinasabi ko eh. Yung may conviction talaga personal. I am a citizen of the kingdom of God. Amen. So napakahalagang maintindihan natin ito because kahapon nga binanggit ko rin sa men's fellowship na minsan, di ba, kilala natin kung sino ang Italiano. Bawa, si Marco, Italiano. Alam mo, Italiano si Marco. Tama? Tapos pag nakita nyo ako, siyempre, pango. Pilipino yan. Pilipino. At saka yung katabi nyo. Wala ko sinabi pango yung katabi nyo. Ha? Sinasabi ko na Pilipino yung, alam nyo, Pilipino yung katabi nyo. Pero ako, Italiano ako. Legally.
Because I have documents that can show I am a citizen of the Republic of Italy. Tama? Pero pag naglakad ako sa labas, kokontrolin ako ng karabinieri. Kagaya nung nangyari sa akin ng ospital nung 2 weeks ago. Sabi sa akin ng karabinieri, huminto yung kotse ng karabinieri. Scusi, sabi sa akin. Di lumingon akong ganun. Sabi, naglalakad lang naman ako. Sabi ko, wala man akong ginagawa. Iyo, si, venga. Di lumapit ako. Sabi, mi faccia vedere i documenti, per favore. Sabi ko, c'è qualche problema? No, niente. Sabi, permesso di soggiorno. Wala akong permesso di soggiorno. So, paglabas ko ng wallet ko, karta identità. So, siguro nag-isip siya bakit karta identità binibigay. Di tinignan niya, Italiano, nakasulat. Finituli, wala nang tanong-tanong. Bakit? Diba? Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Amen? Sometimes, we go to church thinking we are in the kingdom of God. We may be dressed. Amen? We say we are a Christian. Diba? We have membership. We have titles. The question is, are you really a citizen of the kingdom of God? Because unless you know the person personally, then that is the only way you can find out if someone is a citizen of the kingdom of God. So ngayon po, I want to be honest. Amen? Personally. I try na kung ano yung itinuturo ko, kung ano yung pinag-aaralan ko, kung ano yung mga convictions ko, I apply it. At least I try to apply it. And I have seen what God has made. I have seen the changes that God has made. And I have seen myself throughout the years. So personally, lumaki po ako na hobbyist. Alam niyo na po yung hobby? Hobby. Sino may hobby rito? Konti lang? So, scientifically, yung mga may hobby, mas mahaba ang buhay sa walang hobby. Sa lahat ng tao actually may hobby, hindi lang natin alam na hobby yun. Tama? Tama ba? Kaso yung hobby, minsan gusto natin gawing trabaho, gusto nating pagkakitaan, gusto natin na parang yun na yung lahat ng oras natin ginugugol natin doon. So, nawawala yung pagiging hobby niya. Nawawala yung fun doon sa hobby. So, study shows, na totoong study by universities sa Amerika, sa England, shows that a hobby, talagang nagre-relieve siya ng stress. Number 1 killer sa buong mundo is not sakit, hindi, kundi stress. Naniniwala ba kayo ron? Unti-unti tayong pinapatay ng stress araw-araw. Why? Because we take it in. Lalong-lalo na ang mga lalaki. Kaya mahalaga sa mga lalaki na umattend sa fellowship kasi kahapon, nakapag-open kami lahat. At ang pag-open namin, biblical. Ang ganda, di ba? Nakapag-sharean kami. Ang problema sa mga lalaki, we always take it in. Tinatago natin kasi kapag sinare natin, nami-misinterpret tayo. Because ang way ng pag-iisip ng lalaki, when we share sa mga ibang lalaki, yung problema natin, solution agad. Diba? Pag nag-share ka, dahil may problema ka, dahil masama ang loob mo, hindi nila naiisip yon na as emotional. They see it as a problem that has to be solved. So minsan, pag-uusapan nyo pera, pag-uusapan nyo, kasi yun ang solution. But when we open up and we answer it through the Bible, ang ganda ng pakikapon, ang sarap talaga ng pakiramdam kahapon. Honestly. Amen? Tama ba? Diba? Sa mga nandun kahapon. So next time, wag nating i-miss sa March 7 na makapag-share. Sa mga babae kasi, madali silang makapag-text eh. Mas nagkakaintindihan na agad sila kasi it's through emotion eh. May connection agad. Pag lalaki, ang connection namin is kung bakit kami magkaibigan. Tama? Kung bakit kami magkakilala. Halimbawa, ang connection namin is through the hobby. Doon lang kami nagkakaintindihan. Pag nagbago kami ng topic,
Hindi na sumasagot. Di ba? Or, di ba, pag bawat churchmate, pag tungkol sa church, okay. Pag nagsabi ka na ng ibang bagay, wala na. Kasi ganun kayo mga lalaki, wala kayo, yun ang connection namin. Amen? It is through facts, yung mga ganon. Kaya pag sport, sport lang. Kapag walang kwenta talaga pinag-uusapan. Ganun talaga. Kahit walang emotion, okay lang sa amin. Sa babae, hindi pwede. Kailangan may emotion na kasama. Kaya mas nagko-connect kayo through emotion. So nakakaingit yun para sa aming mga lalaki. Kaya kami merong mga hobby. Dahil sa hobby namin, nakakalimutan namin yung mga problema namin. For a little time na imalalagay namin dun sa hobby namin, may sasantabi namin yung problema namin. And it is for our self-care. Amen? For our mental health. Na kailangan din natin yan. Lahat tayo, lalo na after ng COVID, maraming nagpupunta sa mga psychologists, psychiatrists, lahat ng may saysay. Diba? Pinuntahan na. Diba? Ngayon may mga app na para makahanap ka ng psychologist na mas madali. Why? Because our mental health sa panahon natin ngayon is getting worse and worse. Amen? Bakit ko sinishare to? Bakit ko sinishare to? Because we live on one earth with two kingdoms. Amen? Most of the time, when we think about church, we ostracize ourselves. Ibig sabihin, hinihiwalay natin yung sarili natin. Amen? Sa mundong realidad, sa reality ng mundo. Amen? Kasi nga, mas madali yun eh. Sabi nga ng isang philosopher, hindi ko nasasabihin kung sino. Okay? Research nyo. Sabi niya, it is easier for a man to put on a mask than to show who he really is. Kaya nga ang mga mas sumisikat sa mundo, yung mga artista, yung mga magaling umarte, yung mga naglalagay lang ng peke, pero sa totoo, hindi naman sila yon. And sadly, it happens inside the church. Kaya nga may word sa Bible na hypocrite. Okay? Actually, kung titingnan natin, ang pangit na word talaga niya. Amen? Kasi nga, ipokrito. Pag sinabi ka ipokrito ka, masakit yun eh. Masakit yun pag sinabi ka ipokrito ka. But it is an art term. A hypocrite is an artist na naglalagay ng maskara sa first scene. The second scene, magpapalit siya ng maskara kasi malungkot na. Third scene, magpapalit siya ng maskara. That is a hypocrite. It is an art term. Hindi siya degrading na term. Okay? Actually, positive siya. Pag sinabing hypocrite ka, artista ka. Kaso nga, ang nangyayari is, nag-aarti-artistahan tayo. Yan ang problema sa atin, di ba? We put on a mask to show na I'm okay, deep within, you're not. Di ba? Naglalagay ka ng maskara to show how religious you are. Amen? Pero sa personal life mo, wala ka namang time kay Lord. Di ba? Sorry sa mga tatamaan pero pero kailangan natin to eh. Amen? Kailangan natin to. So si Jesus Christ, pinag-pray niya yung mga disciples niya. Amen? Sa John chapter 17, verses 9 to 19. Okay, yung umpisa nilang basahin natin dahil medyo mahaba. So sabi ni Jesus, I pray for them. I do not pray for the world. Okay, so pansinin natin yung word na world. Okay? Kaya sinabi natin, there is one earth with two worlds. That is where we live in. So alam natin lahat tayo, we live on earth. Okay? Pero minsan hindi natin naisip that there are two worlds. Okay? Sabi ni Jesus to I pray for them. Okay? I do not pray for the world. So doon pa lang sa simula, hiniwalay niya na. Pag sinabi niyang them, yung mga disciples. So automatically yung disciples are the citizens of the kingdom. They are the followers of Jesus Christ. Amen? So sabihin natin, ako yon.
Yung mga hindi nagsabi, okay, we understand you. Narinig ba ako? Feeling ko hindi ako narinig ng iba. Narinig niyo ba ako? Okay. So, tuloy natin. But for those whom you have given me. Amen? Si Jesus Christ nagsasalita. For they are yours. And all mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. Glory to God. Okay? Ang ganda na sinasabi. Sa atin sinasabi yan. Okay? Mine is yours, and yours are mine, and I am glorified in them. Amen? Now, I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to you, Holy Father. Okay? So tuloy natin sa those whom you gave me, I have kept, and none of them is lost except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. But now I come to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. I have given them your word, and the world has hated them, because they are not of this world, just as I am not of this world. Okay, tuloy natin. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. Naintindihan yung sinabi ni Jesus Christ? Do not take them out of the world. Practically, ang sinasabi niya, wag mo muna silang patayin. That is the practical meaning. Pero, ang spiritual meaning nito is they have to stay in the world because they have to influence the world. Amen? And it is the same for us. Na hindi tayo ang maimpluwensyahan ng mundo, but for us to influence the world. Speaking of hobby, isang bagay na simula bata pa ako, na nagsimula ako mag-collect ng high school ako, ang pinakaayaw ko ay yung mga scammers and scalpers. So sa mga nag-hobby, alam nyo to. Okay? Kasi naalala ko, second year high school ako, bumili ko ng pack ng NBA cards. Okay, alam yung NBA cards. So, ang fun ng pagbubukas ng pack is makahanap ka ng mamahaling card. Okay, so sa iba, inisip nila, ay, sugal yan, sugal. Pero hindi nawawala yung pera mo kasi hawak mo pa rin yung card eh. Okay, so walang talo. Para sa collector, kasi nagko-collect ka eh. So one day, bumili ko ng pack, magkano siguro, 50 pesos siguro dati, hindi ko na maalala, parang 50 pesos. Ang baon ko is 100. So araw-araw, ang kumakain ako ng Jollibee, ng Chowking, sosyal. Nung high school ako. Jollibee, Chowking. So may mga natitira pa rin sa baon ko, pamasahe, ganyan, may natitira. So iniipon ko yon. Once na nakaipon na ako, bibili ko ng pack ng cards. Okay. One day, pagbukas kong ganyan, may nakuha akong card ng isang player ng NBA na hindi kilala, pero may pirma. Yung pirma niya, pentel pen. So tuwan-tuwa ako, nasa negosyo ko, tuwan-tuwa ako, wow, nakakuha ako ng signed card. Tuwan-tuwa ako. May nakakita sa akin na ibang collector na meron siyang binder. Sabi niya, kunin ko yung card mo, trade tayo. So tinanong, anong collection mo? Sabi ko, collection kasi Jordan cards. Sabi ko. So sabi niya sa akin, meron ako ritong Jordan, bigay ko sa yung pinakamahal kong Jordan card. So ikaw, bata ka, malaki na siya, siguro mga adult na siya, mga 25 siguro, baka 30 na yon. So ang isip ko, wow, Jordan card, ito magiging pinakamahal kong Jordan card pag kinuha ko. So special card siya. Sabi, ito pinakamahal kong Jordan card, trade tayo. Total, hindi naman kilala yung parang Jim Jackson ata. So wala siguro nakakalala sa inyo kung sino yon. Hindi naman siya sikat na player. Sabi ko, okay lang, hindi ko naman kilala tong player na to. So sige, trade tayo. Trade tayo. So syempre, wala pa akong alam masyado sa mga value, wala pa akong masyado alam sa mga presyo. After na ng trade, nagtanong ako sa store. Kasi merong magazine na tinitingnan kung magkano yung mga presyo. Ngayon may mga app. Dati may magazine, titingnan mo yung presyo sa magazine. Yung card na tinrade sa akin na Jordan was $80. So, okay, ang hope ng isang collector is tatago mo yung collection mo, then one day, tataas yung value niya, mabibenta mo siya ng mahal. Okay? Yun ang hope ng bawat collector na hindi naman lagi nangyayari. So $80, tuwan-tuwa ako.
So pinahanap ko yung nabunot kong card. Ang presyo niya is $1.80. Pero, dahil may pirma ng pentel pen na authentic, it is times 1,000. Nakita nyo? Magkano yon? $1,800. Noong time na yon. So, sabi ko, na-scam ako. Hindi ko na siya nakita noong time na yon. So, sabi ko, okay lang, pero lagi ko nilagay sa sarili ko na hindi ayaw ko siyang gayahin. The problem with us today is we see the world and we say it's normal and we say, ay, pwede ko naman palang gawin. Diba? Kapag bumili ka ng isang bagay, for example, sa AliExpress, tama? At alam mo naman ang presyo sa AliExpress, mga cents lang or 1 euro, 2 euro, Temu. Diba? Wala akong pinopromote, wala tong ano. Hindi ako kikita rito. Tapos ibibenta mo siya, bumili ka ng isang bagay na 2 euro. Tapos binenta mo siya ng 20. Do you think tama yung ginawa mo? Sabihin mo, that's the market price. Huwag mo akong kausapin tungkol sa market dahil graduate ako na, hindi mo na graduate. Nag-aral ako ng commerce at ang major ko is business management. So I know how the market works. I know how prices are set. Merong mga tax, merong mga expenses, merong mga delivery rates, merong negosyo kang babayaran, may mga tao kang pagtatrabahuhin, lahat yun babayaran mo, kikwentahin mo yon at yung tutubuan mo siya is 20%. Pero kung ang ginagawa mo is dropshipping, kasi ngayon uso yung dropshipping, marami nang yumaman dito, the truth is they are scamming people. Dahil wala naman silang binabayarang tax eh. Wala naman silang negosyong binabayaran. Sabihin na natin na may delivery. Free delivery pa nga, lalo na pag marami kang binili. Diba? Tapos ang gagawin mo, meet up. Sabihin na natin may bilyeto ka. Ang tubo mo pa rin is 80%. Ang question dito is not yung ginagawa mo, but your moral compass. Amen? When you are morally compromised, madali kang kontrolin ni Satanas. Let that sink in. When you are morally compromised, kagaya ni Eva. Hello? Okay? This is not about gender, this is about a person. Okay, that is morally compromised. Why? Because they think, because the world is doing that, I can do that too. Even if I say I am a Christian. Even if I say I am in the kingdom of God. Okay? Kahit anong bagay pa yon. Or sabihin na natin hindi sa ganung bagay. Sa trabaho, di ba? Nandadaya ka ng oras. Ay, yung katrabaho ko naman, lahat naman kami, ginagawa naman namin yun. So, okay lang yun. Diba? Siguro pag pagod ka na, konting patama siguro. Pagod ka na naman siguro okay lang. Pero pag nandadaya ka ng oras, bawa may amo ka na nagtitiwala sa'yo. Tapos ikaw ang nagsusulat ng oras mo. Diba? Alam mong madali lang yung bahay Dali lang. Sa ulo ko na yan So 2 hours ka lang nagtrabaho, 6 hours kang nag-Facebook. Wala akong pinapatamaan dito Pag tinamaan kayo, hindi ko kasalanan. Di ba? Tapos susulat mo, 8 hours. Di ba? You are morally compromised. Sasabihin mo, ginagawa naman ng lahat yan. Ginagawa naman ng karamihan yan. Diba? So, ang earth sa Hebrew
is eretz. Okay? At ang world is cosmos. Okay, ang cosmos is an orderly arrangement. So dahil may dalawang cosmos, may dalawang world in one earth, yung eretz, alam na natin yan, eretz means lupa, okay, sa Hebrew. So ang cosmos is dalawang arrangement. Okay, may dalawang arrangement ang mundo. Okay, and that is the two influences. Okay, sabi sa Romans 12:2, okay, Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. Okay? But be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. Okay? So, in the kingdom of God, there is order. In the world, there is a pattern. Okay? Imagine natin. Okay? In the kingdom of God, there is order because there is government, di ba? There is the word of God. Tama? There is the truth. Okay? In the world, okay, there is a pattern of government, parang sa kingdom of God. Okay? Na parang okay. Okay? Sabihin na natin na unperfect, pero pwede na. Di ba? Pero niloloko tayo palagi. Pero tanggap naman tayo ng tanggap. Then, may pattern yung mundo na sinusunod natin because it is acceptable by the most. Kaya nga, in the world, majority is right. Tama? Kaya nga may botohan sa mundo. Sa kingdom of God, walang botohan. Amen? Sa Bible, wala kang makikitang nagbotohan. Meron ba tayo? May nakita ba tayo sa Bible na may nagbotohan? Because the highest form of decision is the will of God. Actually, it is the only form of decision, the will of God. Okay? The pattern of this world is to control you with lies that seems the truth. Merong konting katotohanan na nakakainganyo. Diba? Diyan naloko si Eva ni Satan. Diba? May tama naman sa sinabi ni Satan, nung ahas. May tama naman konti Pero binago niya. Diba? Para sumunod si Eva. So, oo nga. May tama ka naman. Di ba? Kaya tayo ganun din. Tama nga naman si pare. Di ba? Kumikita nga siya. So gusto ko rin kumita kagaya niya. Gayahin ko. Amen? Now you are morally, di ba? Compromised. Pwede ka nang kontrolin ng kalaban. Amen? You think you are being controlled by God, pero hindi ka na nakikinig sa salita ng Diyos. Amen? What you do in church becomes a tradition na lang. Diba? Pupunta ka ng church every Sunday. Why? Because nakasanayan mo na. Diba? Nagtatights ka. Bakit? Kasi nakalista. At nakasanayan mo na. Nag-offering ka. Bakit? Kasi pag hindi ka nag-offering, ikaw lang ang hindi maglalabas ng wallet. Di ba? When you are in the kingdom of God, lahat lang ito magbabago. Your way of thinking changes. That's why Jesus Christ, when He is promoting the kingdom of God, the first thing na sinabi niya in the crowd is sa Matthew 4:13. Ano yon? Repent, for the kingdom of God is at hand. Repent doesn't mean magsisi. Kasi sa atin, pag sinabi natin repent, magsisi. But the original meaning of repent is to change our minds. Change our way of thinking. Kasi pwede kang magsisi, pwede kang umiyak-iyak, pwede kang
lahat na ng liquid sa mukha mo lumabas, mabura yung makeup mo, di ba? Pero hindi ka nagbabago. Next week, or baka kalunisan, ginagawa mo na ulit. Pwede yun eh. But when you change your mind, you make a decision. On this day. Okay? That's why the promise of religion is for the future. But the promise of the kingdom of God is today. Hello? Our salvation is in the future kapag mamamatay ka pa lang. Kasi bago ka makapunta sa langit, kailangan mo munang mamatay. Tama? Kaya ang iniisip natin, sana, alam kong kailan ako mamamatay. Para pag may 5 minutes pa ako bago mamatay, magsisisi ako. Tapos pupunta ako sa langit. Di ba napaka-baluktot na way of thinking? The problem is marami nag-iisip ng ganon. Pero you can change now. And the kingdom of God wants you to change now. Because the kingdom of God wants you to experience the kingdom of God now. Okay? So when we are talking about God's will, kasi sabi ron, di ba? Be transformed by the renewing of your mind. Di ba? Yun yung pinag-uusapan natin eh. We have to renew our mind. Bakit? Because we need to know God's will. Okay? So that we can be able to test and approve. Okay? Taas ang kamay na nakakaalam ng will of God. Wala. Wala. Amen? The truth is, there is a way to know God's will. Amen? There is a way to know God's will. That's why we pray. Minsan kasi, when we pray for things we want or things we like. And hoping God will bless it. Kagaya kahapon, pinag-usapan kami about plans. Okay, plans will prosper you, not to harm you. Maganda, ang ganda ng verse. The problem is, anong ginagawa natin? We have a plan, we pray for the plan, we ask God for the plan, God bless my plan, and without asking for the will of the Lord, gagawin natin yung plan no matter what. Sa tingin nyo, tama yon? Pero marami sa atin yun ang ginagawa natin. Tapos nagtataka tayo, why did I fail, Lord? Diba? Uiiyak ka pagkatapos. Diba? Why did I lose everything, Lord? Amen? Simple, because it's not God's will. So how can you test and approve that something is not God's will? By the renewing of your mind. Okay? So God's will is 3 things. Good, pleasing, perfect. Okay? Sinabi kanina, di ba? God's will is good, pleasing, and perfect. So if it's not good, if it's not pleasing, if it's not perfect, then it is not God's will. Okay? But the world's pattern, ganito. The world's pattern is somewhat good, somewhat pleasing, but not perfect. It might gain you something for a little while, but in the long run, you lose. Amen? That's why richness in the kingdom of God is different from richness in the world.
Pag sinabi nating mayaman ng isang tao, paano natin i-describe yung mayaman? Siyempre, unang-una, maraming pera. Pangalawa, may bahay, may kotse. Sabihin na natin maganda yung asawa kasi, di ba, maraming doktor na pinagdaanan. Mayaman eh. Or baka maraming asawa. Okay, may status. Maaring nasa gobyerno. Di ba? Sikat. Yun ang term natin pag sinabing mayaman. Okay? Kaya lahat tayo middle class eh. Di ba? In the kingdom of God, you are rich. Kasi hindi mo na iniisip lahat yan. For example, sa England, may hari, may reyna. Tama? Ngayon may hari, dati may reyna. Asawa niya hindi hari, pero reyna yung asawa. Hindi ko pa rin naintindihan, pero ganun siya. So, sa England ngayon may hari. So, yung mga anak niya, prinsipe. Pag kinausap mo yung anak ng hari, diba? Bawa ako, mayaman ako si Elon Musk. For example lang. Okay? Tapos, magkikwentuhan kami ni Prince. Sino gusto niyong Prince? Hindi, hari na yon, hindi na Prince yun. Late na kayo sa balita. Ilang taon na nakaraan. Okay, Prince William. Okay? Tapos magyayabang. Magyayabang ako. Mayaman ako may-ari ng Tesla. Bilyonaryo ako. Diba? Lahat ng mga supermodel, asawa ko. Diba? Anong iisipin? Anong sasagot ni Prince William? Ha? Magkano pera mo? Ilang kotse mo? Bakit magugulat si Prince William? Kasi hindi niya iniisip yun. Lahat ng kailangan ni Prince William, provided ng hari. Provided ng kingdom. Hindi niya kailangan magtrabaho. Pupunta siya sa military for service, hindi para kumita. Hindi niya kailangan ng pera eh. Kotse, kailangan niya ng kotse. Pinakamagandang kotse papagamit sa kanya. Asawa niya, isa lang. Hindi niya kailangan ng maraming asawa. Hindi niya kailangan magyabang. Di ba? Hindi niya kailangan ipakita yung status niya. Prinsipe siya eh. Hello? Pero anong nangyari kay Prince William? Di ba? Na-ostracize siya ng pamilya niya. Nagpunta siya ng Amerika, sumama sa asawa niya. Baliktad ba? Kayo kasi, kayo nag-decide nung una eh. Baliktad ba? Si William ba yon? Si Harry Potter? Prince Harry? Yung may ganun di, hindi ba pala yun? Prince Harry, ha? Sumama siya sa asawa niya sa Amerika. Anong ginagawa niya sa Amerika ngayon? Nagtatrabaho siya. Asawa niya, artista. Kailangan magtrabaho ng asawa niya. Yung asawa ni Prince, sino ba? William. Nagtatrabaho ba yung asawa ni Prince William? Nakita niyo yung meaning? Okay? Because kingdom living means you are provided by the king. So, when your mindset is kingdom mindset, it changes your way of thinking about wealth, about money, about tithing. Amen? Kaya nga di ba pag nagpapatotoo tayo, 10%, 10%. Di ba? Pero tinuturo ni Jesus Christ, give what your heart says. Di ba? Yung 10%, mga ginagawa yun ng mga Hudyo. Why? Because they are physical kingdom of God. Amen? That's why all their laws are physical. But when Jesus Christ came and opened up the kingdom of God which is spiritual, everything became spiritual. Hindi na physical. Amen?
Ang thinking natin when it comes to giving, when it comes to tithes, pera. Sweldo ko, 1,000, tithes ko, 100. Okay? So pag may tumawag sa'yo na nangangailangan ng tulong, ay sorry sis, nag-tithes na ako eh. Di ba? Ay sorry, may budget kasi ko eh. Kailangan masunod ko yung budget. You don't exceed the 10% because you think of tithe as something you have to do. Not something that is part of who you are. Amen? You give more. Why? Hindi naman sa'yo yung pera eh. Di ba? And I thank God na araw-araw nakakapag-drive ako ng SUV. Bakit ko ginagawa example yun? Amen? Kasi hindi ko kinikwenta sa church lahat ng gastos ko sa kotse kapag ginagamit ko yung papuntang Bergamo. Hindi ko kinikwenta lahat ng bolo. Kasi siguro, may mga taong gano'n, na lahat talagang kwentado, lahat ganito. Kailangan bayaran nyo ako ng love gift. Tinawag mo pa love gift, pero naniningil ka lang. Di ba? Hello? Kay Lord yun. Kung ano ang decision ni Lord sa lahat ng property ko, susunod ako. Hindi akin yun eh. Anything that is not yours can be taken away from you in a moment. Hello? Iniisip mo, pinagtrabahuan mo yon? Kung may sakit ka, makapagtrabaho ka ba? Kung nasa hospital ka ngayon, makapagtrabaho ka ba? Amen? And even if you are in the hospital, that is God's will. Hello? Because your body is not yours. Hello? Glory to God. Si Papa, 3 weeks na siya nasa hospital, no? And glory to God dahil ngayon lalabas na siya. Mamaya susunduin namin siya. After 3 weeks. And think of it, kung sa Pilipinas siya na hospital, lahat ng ginawang test, lahat ng gamot na binigay sa kanya, ni mismong syringe, babayaran natin yun. Kami lang pala. Okay, hindi namin kayo singilan. Kami lang. Babayaran namin yun. Glory to God, dito siya inabot. Though hindi maganda yung nangyari sa kanya, talagang nag-alala kami. Pero glory to God, dahil dito nangyari, wala kaming binayaran kahit magkano. Gusto niyang bumili dito ng insulin niya, ayaw niyang bumili kasi sabi niya mahal. Punta sa pharmacia, sabi 250. Sabi ko, pa, bakit di mo sinabi sa akin? Kasi for me, personally, kapag may pangailangan, bilhin. Pag may nangangailangan, baka mamaya daming tumawag sa akin na ito. Bigyan. Kasi hindi naman akin yun eh. The more I leave space for God, the more God will fill the space. Amen? Amen? When you get the kingdom mindset, you will get this. Hello? Sabi ko, pa, bakit hindi mo sinabi sa akin, bilhin natin yan kahit mahal. Or gumawa tayo ng paraan, maghanap tayo ng retseta. Nung binigyan kami ng retseta ng Pronto Soccorso, binili ko yung insulin, 2 euro lang binayaran ko. Kung sa Pilipinas niya yung binibili, kasi ilang taon na siya sa Pilipinas, ayaw niya magpa-check up dito. Binibili niya lahat ng gamot niya, nagreklamo siya, yung pension niya sa gamot lang napupunta. Sabi ko sa kanya, pa, habang nandito ka, magpa-check up ka na. Kunin na natin yung mga reseta, bilhin na natin dito yung mga gamot mo. Sabi, magbabago yung magbabago yung reseta, magbabago yung mga gamot na, mail ko para sigurado tayo at may reseta kang pwede kami bumili rito, papadala namin sa Pilipinas. Di ba? Minsan matigas ang ulo natin. Okay. Kaya, God makes a way. Hello? All things work together for good. Sabi ng all things, negative, positive, hospital, no hospital, bankrupt, not bankrupt, maraming pera sa bangko, all things work together for good. There is a reason.
Amen? Lord to God. Okay? So, nasa kalahati tayo. Okay, kingdom of light. Okay, alam na naman natin to. Kingdom of light, Jesus Christ is King. Maliwanag yon. And we are influenced by the Word of God. Kingdom of darkness, Satan is the prince. Okay, he is the influencer. Siya yung mga bumubulong-bulong sa atin. Okay? Marami sa atin naniniwala na dahil Kristiyano ako, naku, wala na magagawa sa akin si Satan. Amen? Pero mag-ingat tayo. Baka yung kala natin walang nakaupo sa tabi natin, may bumubulong pala sa'yo. Hello? Kahit nasa church ka. Actually, ang preaching, kung saan takot na takot si Satan, and you listen, in Jesus' name, is the kingdom theology. Because it is about changing of minds. Yun ang ayaw na ayaw ni Satan na magbago ka. Gusto niya, next time ka na magbago. May time pa. Bata ka pa naman. 60 ka pa mamamatay. Kawawa yung mga 60 na rito. Di ba? Yun ang gusto ni Satan eh. Ipagpaliban mo lahat ng bagay. Di ba? May bukas pa. May bukas pa. Di ba? We never realize. We don't have time. Time is not in our hands. Nasa wrist. Nasa cellphone. Di ba? Wala sa kamay natin ang oras. Amen? The kingdom of God should be now. So hindi dapat tayo na-influensyahan ng kasinungalingan, but we should be influenced by the Word of God. Okay? Ay, mali. Okay? So the only solution for us is the kingdom of God. Nothing else. Amen? Hello? Sabi ni Jesus Christ, okay, malapit na po tayo. Sa krus, bago siya mamatay, the last word he said, in Aramaic, is tetelestai. Alam natin lahat to. Amen? John 19:30. So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he gave up his spirit. Okay? Okay, so next. Meron ba? Okay. Yung may painting. Okay. Hindi ko alam kung sino yung naka-painting doon. Okay. Pero mukhang si Jesus na nasa cross. Yeah. Okay. So, ang meaning ng tetelestai in Aramaic is a legal term. Okay, tetelestai is a legal term. Okay? It means everything is paid. Kapag ako may utang, okay, sino pinagkakautangan ko rito? Okay. Sasabihin ko, tetelestai. Tama? Binayaran ko yung utang ko. So wala na akong utang sa'yo. Tetelestai. Do you get the point? Okay? Lahat tayo may utang. Na dapat tayo ang nagbayad. Hello? Pero si Jesus Christ ang nagbayad sa atin sa krus. Na napakabigat na kabayaran. Bakit? Wala naman siya kasalanan eh. Tayo may kasalanan eh. Tapos siya nagbayad. Di ba? That's the grace of God. Sabi sa Matthew 16:18. Matthew chapter 16. Si Jesus Christ, tinipon niya yung mga disciples niya. Sabi niya, "Who do you say that I am?" Kung kayo tinanong, anong sasagot niyo? Okay? Dapat sagot natin, kagaya ng sagot ni Peter, "You are the Christ, the Son of the living God." Ganito ang sagot kay Peter. Okay? Now, okay, you will be called Peter. And on this rock,
I will build my church. Wala nakasulat. Sorry, nakalimutan ko. Makinaantok na ako nung ginawa ko. Okay? The word Peter is Petros sa Hebrew. Okay? And the word na rock ay iba. Okay? Kaya mahalaga rin na minsan magbasa rin tayo ng mga ganito. Why? Because doon natin makikita yung difference. Kala natin parehas lang. Okay, Peter, rock. Kasi yung rock is Peter. So, interchangeable. Sabi ng iba, interchangeable. Kaya ang ginawa ng Katoliko, si Peter ang unang pope. Kasi sabi, on this rock, I will build my church. So, ginawa ng Katoliko, si Peter, kasi ako nag-aaral ako sa Catholic school, yun ang tinuturo talaga. Si Peter ang unang pope. But when we look at the Hebrew, rock na word is Petra. Okay, nakikita niyo ba yung drawing? Petra is a mountain rock. Okay? And Petros ay batong maliit. Okay? Jesus Christ is saying that everyone who acknowledges Jesus Christ is the Son of God, he is a Petros. Amen? Kaya tayong lahat yan, yung maraming mga batong maliliit. But we will be built on top of a rock mountain, who is Jesus Christ. Amen? Gusto ko lang para magkaroon tayo ng base doon sa susunod na pag-uusapan natin. Now, when we think of an assembly, okay, kaya sabi doon sa English translation, and on this rock I will build my church. The original word in Greek is ekklesia. Ekklesia. Okay? Pwedeng ekklesia na ECC, ekklesia na EKK, parehas lang yan. Okay? It means the assembly of the citizen. It is not a religious word. Okay? The word church is not a religious word. When we think of church, anong una pumapasok sa atin? Religion. Kaya pag sinabi nating church, building. Ano yung nandong building? Duomo. Di ba? Church, religion. Okay? But pag ang Greek ang kausap mo, nung time na yan, na sinulat ito, at time ni Jesus, the English is Greek. Kung sa atin na English, common na language is English. Nung time nila, the common language is Greek. So, Greek yung original text ng karamihan sa mga karamihan ng mga gospel is Greek sinulat. So, ekklesia is not a religious term. Okay? Ekklesia is a legal term. And it's not a building. Kapag ang mga nasa gobyerno nagtipon-tipon to make a decision, it is called ekklesia. Okay? That is the ekklesia of Athens. Yung drawing sa ilalim. Okay? So when we say, this is a church, it's not talking about this building. Dahil magatsino to that. It is talking about us. Because the church shall be built on Jesus Christ. We are built on Jesus Christ. Not on religion, not on patterns of this world, not on the building, not on the organization. Hello? I'm building the ecclesia. Okay? Now, paano ka ngayon naging part ng ecclesia? Okay? It is called the justification by faith. Okay? 2 Corinthians 5:21. So, siguro ilan sa atin, matagal ng Kristiyano, alam na natin to. Amen? But kailangan minsan natin mapaalala sa sarili natin na, oo nga pala, ito nga pala kung bakit ako naligtas. Kaya minsan marami tayong tanong that is about salvation, but it's not actually about salvation, it is a moral issue, di ba? Pero nagiging salvation issue dahil sabihin natin, ay may nagawa akong kasalanan, baka hindi na ako saved. Okay, you are not saved by works, but you are justified by faith according to 2 Corinthians 5:21. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him.
Because of Jesus Christ, because of what He did, because of Him who made no sin, okay, became sin. Hello? Jesus Christ, hindi siya nagkasala. Okay? Do we agree on that? Wala nag-i-amen? Okay. Si Jesus Christ, hindi niya kailangan gawin yung ginawa niya. Amen? But on the cross, He was thinking about each one of us. He made Himself sin. Who knowed no sin. Wala siyang alam sa kasalanan. Made Himself sin. Diba? Binigyan siya ng kasalanan na wala naman siyang ginawa para maidala siya sa krus. Para pahirapan siya. Amen? Lahat ng napanood nating horror, na madugo, action movie, walang katumbas sa itsura ni Jesus Christ sa krus. Wala. Sa dami ng hagupit na hindi pangbalat, kundi panglaman, pangbuto. Hello? Na bawat latay, di ba? Dapat tayo sumalo. Ako nagkasala eh. Pero siya. And not just that, hindi lang tayo pinatawa dahil pinako siya sa krus. But we were made righteous. Righteousness is a legal word. Again. Amen? Kapag ikaw ay nasa korte at may kasalanan ka, ikukulong ka. Paparusahan ka. Pero kapag napagbayaran mo na yung kasalanan mo, pwede ka nang palayain. That is the word, righteousness. The difference is hindi ikaw yung sumalo ng kabayaran. Ang sinalo mo lang yung kapatawaran. Hello? And we say, it is by the grace of God. Grace means gift. Gift is free. So, it is free. Righteousness is never free. Because someone paid for you. A life for the life of the world. So, being, kagaya na sinabi natin kanina, to be a citizen of the kingdom of God, you should be, okay, lahat nag-aabang. Yan ang gusto ko eh. To be a citizen of the kingdom of God, you should be in right relationship with the King. Ulitin natin. To be a citizen of the kingdom of God, I have to be in the right relationship with the King. But you are not saved through your works. Hirap ang hirap. Kala natin, dali na. Wow, dali. But you are not saved by your works. So that no one would boast. Amen? Relationship is the important word. Hello? Ang prinsipe, anak ng hari. Hello? Prince came from the word primus in Latin, which means first. Sabi sa Bible, you were last. Okay, now you are first. God is putting us first. Why? Because naibabalik tayo in the right relationship with the King. We regain a relationship with God the King. How? Okay? Now, how? Ito ang tanong, paano? Tinuro sa atin, but by saying a simple prayer,
Okay? Tama naman. Because uh, we need to proclaim with our mouth that Jesus Christ is Lord. Okay? But dalawa kasi yung requirement. May kita natin ano yung requirement. But ganun lang ba talaga kadali for us to be Christians? Okay? When we say a prayer, we become a Christian. Jesus Christ is the righteousness of God in flesh. Sabi sa Romans 10:4, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. Okay? Jesus Christ, He is the culmination of the law. Sabi sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was God. Ano pa? And the Word was with God, and the Word was God. Punta tayo sa verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. So binabanggit doon si Jesus Christ. May narinig akong preaching, sabi niya, ang training daw ni Jesus Christ is the Word of God. Kaya hindi sinulat sa Bible. Hindi kailangan mag-train ni Jesus Christ in the Word of God because He is the Word of God. Kaya sabi rito, He is the end of the law. Anong law sinasabi rito? Yung law, physical law, the Mosaic law. Okay? He is the end. Why? Because He is the culmination of the law. Amen? Hindi ibig sabihin na hindi na mahalaga sa atin ng Ten Commandments, hindi na mahalaga sa atin ng Mosaic law, mahalaga pa rin yan. But, si Jesus Christ na. Dahil si Jesus Christ na ang nagpapatakbo ng buhay mo, you don't need that anymore. Hello? Because your mind is changed from physical to spiritual. Okay? Sabi, basahin natin kasunod ng mga verses 9 to 13 ng Romans 10. That if you confess with your mouth that Jesus, the Lord Jesus, and believe in your heart, ito yung pangalawang requirement. Okay? Na minsan nami-miss natin. That God has raised Him from the dead, you will be saved. Amen? We confess with our mouth, we believe in our hearts. Okay? For with the heart, one believes unto righteousness. And with the mouth, confession is made unto salvation. For the scripture says, whoever believes on Him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon Him. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Maliwanag, di ba? Now, when the Bible talks about the heart, it is the, mahaba na po ba? It is the core of your humanity. Hindi yung pusong tumitibok na may dugo. Okay? And connected to the core of your humanity is your mind. So belief, minsan kasi iniisip natin, puso, okay? Kaya pag sinasabi natin, Lord, I believe with my heart, so hinahanawakan natin yung puso natin. The truth is, because if your works doesn't follow your faith, then your faith is not true. Bakit may mga Kristiyano na umaabante sa kanilang paglalakad? At may mga Kristiyano na 40 years ng Kristiyano, di ba? Tawag ng iba, bansot na Kristiyano. Okay? Wala akong tinatawag na bansot. Pero alam natin yan. Hello? Siguro iniisip ng iba, kasi mas matalino si brother, kaya naging pastor. Siguro, magaling kumanta si sister, kaya worship leader siya. Siguro, maraming talent. Puro physical, di ba? The kingdom of God is spiritual. Hello?
unless your mind follows, unless your mind changes your belief, because that is the center of your humanity, everything else will follow. Then you can really say, I am a citizen of the kingdom of God. Hello? Lahat ng pananaw mo, magbabago. You know, marami tayong dinidemonize inside the church na actually makakatulong sa atin. Di ba? Minsan kasi, kapag hindi mo ginagawa, mali. Pag ginagawa mo, tama. Ganun minsan eh. Dahil hindi mo nakasanayan, mali na, automatic. Ginagawa ng iba yung hindi mo nakasanayan, ay mali, huwag mong gagawin yan. But actually, that helps him. Hindi mo lang siya iniintindi. Ang iniintindi mo lang, yung pananaw mo, yung opinion mo. Hello? If it is not biblical, let us not demonize things. Because that is ostracizing people na hindi naman nila kasalanan. Hello? And it's not a question of salvation. It's not even a question of morality. It's a question of understanding each other. To close, okay, sabi, meron ako nabasa sa Acts chapter 18. Yun ay yung tinatawag na Jerusalem Council. Narinig yun na yun, yung Jerusalem Council. Nabasa. Siguro yung mga nag-ma-attend sa morning na nadaanan na nila to. Hello, alam niyo yung Jerusalem Council? Because of the Jerusalem Council, lahat ng pinag-uusapan natin dito, maliwanag. Kasi pinagdesisyonan nila. When it comes to salvation, when it comes to doctrine, doon nila pinag-usapan. So maraming mga naging council throughout the generations, Nicaea, sa marami, Trent, okay? Pero the Jerusalem Council, yun yung nandun yung mga disciples ni Jesus Christ. So, first-hand ang information nila. At lahat sila, Hudyo. Hello? Lahat sila Hudyo. So, ang mga unang Kristiyano, normally, Hudyo. Kasi yun ang madali nilang lapitan eh. Parang tayo, nagpunta tayong Italia, Pilipino pa rin yung ini-evangelize natin. Di ba? Na kaya tayo nagpunta ng Italia kasi ino-open ni Lord ang Italy para sa atin. Ganon din sila. Kasi mas madali eh. Mas madali para sa kanila. Pero nung nagsimula na yung mga churches, nagkaroon na ng mga local church, nagkaroon ng mga problema, nagkaroon ng mga questions, hindi naman para magkagulo, but to maging maliwanag, to make things clear. Okay? So merong mga Hudyo, because nagsiservice sila sa mga synagogues. Okay? Kaya nga, linggo tayo nagsiservice because ang mga Hudyo, nag-ano sila ng synagogue, ginagamit nila yung synagogue ng Sabado, so yung Lunes, yung Linggo, nalilito tuloy ako. The last day of the week is Saturday, the first day of the week is Sunday. Kaya nila ginamit yung first day of the week kasi yung last day of the week, ginagamit na yung synagogue. So ginagamit nila in their church service yung Sunday. Kaya yung sinusunod natin ngayon. Okay? And it's not a problem, you know. The problem is, maliwanag, kumbaga, sinusunod pa rin ng mga Hudyong Kristiyano yung mga batas nila. Okay? So, para maging legal kang Hudyo, legal means right age, lalaki, sa kanila ganun eh. Okay? Kailangan magpatuli ka. So, the question arose sa church sa Antioch, sa church ni Paul, na may mga nagtatanong, hindi naman para manggulo, kundi gusto lang nila maliwanag. Kasi yung mga Gentiles nagdadatingan eh. Pumapasok yung Gentiles sa synagogue. So para sa kanila mahalaga yung lugar na yon. Na parang kung hindi sila tuli, hindi sila pwede pumasok. Okay na, naiintindihan yung sinasabi ko. Hindi kayo pwede pumasok. Hindi ka tuli eh.
So nagkaroon ng tanungan hanggang sabi nga doon ay matindi yung yung naging, sabihin na natin, labanan pagdating sa salita. Hindi naging madali yung pagtatalo, kung in short, sabi ron sa Acts chapter 18. At dahil nahirapan sumagot si Paul, the answer is to go to the Jerusalem Council. So nagbiyahe si Paul kasama si Barnabas papunta ng Jerusalem. At doon sila nagtanong. Dito rin natin makikita na si Peter ang hindi siya yung leader ng Jerusalem Council. Nagsalita si Peter just to open up the conversation that the Gentiles should be welcome in the assembly. Now we are called, sabi niya, personally, sabi niya, I am called for the Gentiles, sabi ni Peter. That's why kung yon ang ibinigay sa akin na mandate ni Jesus Christ, then it should be the mandate of every Christian, of every Jew, to welcome the Gentiles. Tapos nagsalita na si James. James the brother of Jesus. Na siya, makikita natin, dahil dito, na siya yung leader ng Jerusalem Council. At sabihin na nating formal. Kasi makikita natin yung formality na sinabi ni Peter. Basahin nyo na lang, okay? Para magkaroon kayo ng time na pag-isipan yung mga pinag-aralan natin ngayon. Basahin nyo yung Acts chapter 18, yung buong chapter. Napakaganda. Sumagot si James bandang huli. Okay? Na sinabi niya, in short, papaiksihin ko na lang para sa lahat. Huwag na natin silang pahirapan. Pag-aangan na lang natin yung burden na ibibigay natin sa kanila. Merong mga batas na alam natin na talagang bawal. Ano yon? Na huwag silang uminom ng dugo, na huwag silang kumain ng mga pagkain na inaalay sa mga Diyos-Diyosan. That is universal. Hello? Kasi bakit? Kasi galing sila sa ibang relihiyon eh. Mga relihiyong pagano na para sa mga service nila, inom sila ng dugo, mag-aalay sila ng mga bata, kakain sila ng mga hayop na hilaw, di ba? Yun yung gawain nila sa dati nilang Diyos-Diyosan. So dahil ang Diyos na natin ngayon ay ang ating Panginoong Yesus, amen? The King of Kings and the Lord of Lords, iba na dapat ang ginagawa nyo. Pero yung mga batas na mga Hudyo, kung Hudyo ka, sundin mo pa rin. Hudyo ka eh. Hello? Pero wag na natin silang pahirapan. Let us welcome them in the assembly. Okay? And to make things formal, sabi ni James, sulat natin. Tapos, ipapadala natin kay Paul, hindi lang yon, sasamahan kayo ng mga members ng Jerusalem Council, ipapaliwanag nyo. Now, hindi lahat ng question ay para manggulo. Hindi lahat ng revelations about the truth ay para baguhin yung mga nakasanayan na natin, traditions or doctrines. It's not about that. Amen? It's for us to be sure. Na minsan nagtatanong tayo, save ba talaga ako? May nagtanong kahapon sa men's. Save ba talaga ako? Sabi niya. It's not a question of salvation. Yung tanong patungkol sa pagiging tuli, is it a question of salvation? Ang tanong, save ba sila? Hindi sila tuli. Pero sinagot ni James, it's not a question or it's not an answer about salvation. It's not even about morality. Morality is about your moral compass. Kung alam mong mali, mali. Di ba? Hindi ka na bata. Huwag mong gawin. Alam mong mali, huwag mong gawin. Hello? It should be easy for people to come into church. Why? Because life is hard. Kung sa atin nga, tayo nga nahihirapan eh. Tayo, pag problemado tayo, naghahanap tayo ng mapagsesyara ng mga problema natin eh. Paano pa kaya yung mga walang Diyos sa buhay nila? Kailangan nila ang Diyos. Kailangan nila tayo.
Kung hindi tayo ang magsasabi sa kanila ng pangangailangan nila, dadayain lang sila at dadayain lang sila ng mundo, paikot-ikot lang. Para lang tayong nasa treadmill, takbo ka ng takbo. May konting benefit kasi pumapayat ka, nagpinapawisan ka eh. Pero wala ka nararating, nasa bahay ka pa rin. Hello? Ganun ang buhay natin. Unless we know the truth, unless we change our mind and live in the kingdom of God, we will always be the same. Lakad tayo ng lakad, takbo tayo ng takbo, wala tayong nararating. And then we question God, Lord, bakit? We question our pastors. Hinahanapan lagi natin yung mga pastor natin. Si pastor kasi, yung leaders natin, kasi yung presidente namin hindi kami nagpe-fellowship kasi. Pero pag may fellowship, di mamahatin. Hello? Lahat sa atin binibigay na ng church. Lahat ng opportunity sa atin para lumago. We have everything. Ano pang hahanapin nyo? Hello? We have everything. And the leaders are always thinking, more. How can we do more? By doing less. Why? Kasi more programs, napupuno lang tayo ng program, di man tayo nag-grow. Hello? But we have to do more inside, not outside. More spiritual things, less physical things. Amen? So I am inviting everyone right now. Hallelujah. Everyone na hindi pa nai-experience what it is like living in the kingdom of God. Kung meron pa sa atin na hindi pa nagkaroon ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kasi ang pananampalataya, hindi lang yan, yung alam mo, tapos naniniwala ka. Kasi pwede kang maniwala na nabuhay si Jose Rizal. Pero wala ka naman tiwala kay Jose Rizal. Hindi mo nang pinagkatiwala yung buhay mo kay Jose Rizal. Kay Jesus Christ, pwede natin ipagkatiwala ang buhay natin. Para ka nakakita ng upuan. Di ba yung upuan? Nakaupo kayo ngayon, di ba? Pagdating nyo yung upuan, tinanong nyo ba yung upuan, kaya mo ba ako? Hindi kayo nagtanong, di ba? Umupo lang kayo. Di ba? Kung ako, magtatanong ako kasi mabigat ako. Pero kayo hindi kayo nagtanong kasi may tiwala kayo sa upuan na pag umupo kayo, hindi siya masisira. Yun ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Yesus. Bago ka pa umupo, bago mo pa makilala yung upuan, di ba? Di ba? Bago mo pa malaman na sa IKEA lang pala binili yung mga upuan, di ba? Alam mo na, nakaya ka ng upuan. Kahit na 100 kilos ka. Di ba? Kahit na ang dami-dami mong nagawa sa buhay mo na kasalanan, na para sa'yo ikaw na ang pinakamasamang tao sa mundo, tatanggapin ka ng Panginoong Yesus. Lahat tayo iniisip niya nung nasa krus siya. Bawat pangalan natin, yun ang nasa isip niya. Kaya nga sabi, di ba? He first loved us, even if we didn't know Him yet. Hallelujah. So I invite everyone, amen, tayo po tayong lahat. Hallelujah. First to those who want to receive the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior, amen. And then, kung sino po who wants to experience the Holy Spirit in their life,
Because the only thing that can change your mind is not your decision, but the Holy Spirit. Siyempre, first yung decision nyo, but your decision to come will affect. Hello? Amen? So everyone who wants to accept the Holy Spirit, who wants to experience kingdom living, kingdom citizenship in their life, I invite you in the front. Amen? We have pastors who can pray for you. Hallelujah. I believe the Holy Spirit is ready to release His power right now. Hallelujah. Amen? Do you believe that? Hallelujah. And to those who want to receive Jesus Christ as their Lord and Savior, let us lift our hands to the Lord. Pikit po tayong lahat. Okay? Para hindi mahiya yung mga gustong tumanggap sa ating Panginoon. Kahit dati ka ng Kristiyano, but you feel, I was lied to by the world. But now, I really want to give my trust unto you, O Lord. So I lift my hands. Hallelujah. Say this prayer with me. Our Father, I thank you for everything that you have done for me. Jesus, I thank you for everything that you have done to save me. I declare that you are my God and you are my King. I believe in everything that you have done and that you did it just for me. Forgive me of my sins. Cleanse me so I can receive the Holy Spirit in my life. Help me and teach me to change my ways and change my mind. Thank you for this opportunity. In the mighty name of Jesus I pray. Amen. If you have prayed this prayer at home, online, inside this place, Jesus Christ is in your heart right now. Hallelujah. And the Holy Spirit, tinatakan ka niya sa oras na ito. You are His and He is yours. Hallelujah. Now you have a relationship with the King. Hallelujah. Sons and daughters of the Most High. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ikaw ay sasagip ng sarili mong mga gawa, mahihilig sa malalagwa. Lagot ka, di ka niya papapasukin, di ka maililigtas ng sarili.